Magandang gabi sa lahat. Ako pong muli si Nikay. Nangyari naman po ang kwentong ito noong 2001. Mabilisang background lamang po. Sa Batangas ako nag-aaral at naging tradisyon na po ng aming pamilya na magbakasyon sa Mindoro dahil dun po nakatira si Mama. Si Mama nung time na iyon ay nakatira sa loob ng isang resort dahil naroroon po yung staff house nila. So technically marami po talaga siyang kasama sa kwarto. Pero dahil panggabi po sila, ako po yung palaging naiiwang mag-isa doon sa kwarto lalo kapag sumasapit na ang 7:00 ng gabi. Since wala naman din akong ginagawa, sa akin po pinapalinis yung buong kwarto. Studio type po ito na medyo pahaba at puro double deck. Isang diretsong kwarto na tapatan ang pinto ng CR at ang main door. Nakaugalian ko na rin po na isarado ang pinto ng CR kapag naglilinis ako dahil sa paniniwala o kaya sa pamahiin na malas o kaya masama daw kung merong magkatapatang pinto sa isang lugar. Hinuhugot ko din po lahat ng nakaplug na gamit lalo yung electric fan kapag naglilinis ako. Isang gabi, habang naglilinis, narinig ko po na may nagbukas ng gripo. Ang buong akala ko ay sa kabilang kwarto lang iyon dahil may 2 kwarto pa naman po kaming katabi at sa amin po yung room number 3. Pagkatapos kong maglinis, uminom ako ng tubig na nasa labas ng aming kwarto at nagulat talaga ako, Sir Red, nang napansin kong nakapadlock yung pinto ng 2 room na katabi namin. Doon ako napaisip bigla. Paanong meron akong nadinig na lagaslas ng tubig kanina kung wala naman palang tao at nakapadlock na ang 2 kwarto. Doon ko po naisipang tignan ng aming CR at sa aking sindak ay yung gripo pala namin ang nakabukas. Since ayaw kong takutin yung sarili ko dahil mag-isa lang ako, kaya ang inisip ko na lamang po na baka nasira yung gripo. Pinihit ko nga po yung gripo para magsara pero pagtalikod ko talaga, bigla na naman itong nagbukas. Dito na talaga ako pinamahaya ng takot, Sir Red, kaya napakaripas ako ng takbo at pabagsak kong sinarado ang pinto namin. Malinis na yung kwarto noon at walang nakaplug na gamit. Hinintay ko na lang po sina Mama doon sa labas mismo ng kwartong iyon at talagang hindi po ako pumasok hanggat wala sila. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita ko na sina Mama at nagulat sila't napatanong kung anong ginagawa ko sa labas. Noon ko nga po sinabi din sa kanila agad ang naranasan ko pero hindi po agad naniwala si Mama. Sinabi lamang niya na tinatakot ko lang ang sarili ko at huwag ko daw sasabihin o ikikwento sa mga kasama niya sa kwarto ang nangyari sa akin dahil tiyak ay matatakot din daw sila. Si Mama po kasi sa aking pagkakakilala ay hindi naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Lalong-lalo na sa mga paramdam ng multo, engkanto o kung ano-ano pa. So nang makarating na nga kami sa staff house ay nakaupo na po kami sa dining table na nasa labas. Naroroon po kasi makikita ang dining area ng 3 room. Andun din yung malaking generator para sa resort. At nung panahong iyon, Sir Red, ay may naghuhukay sa likod para daw po sa water tank. Nagtaasan ang balahibo namin ni Mama
nang lumapit sa amin ang isa sa kanyang katrabaho at tawagin na lang natin siya sa pangalang Thea. Sabi niya, "Be, akala ko ba naglilinis ka ng kwarto? Ba't hindi mo man lang sinarado yung pinto at bakit iniwan mong nakasaksak lahat ng electric fan? Puro putik pa yung sahig. Meron pang footprints ng bata na puro parang kaliwa lang. Ginawa nyo na naman atang laruan yung kwarto ah." At gulat na gulat talaga ako. Nagkatinginan kami ni Mama at tila iisa lamang ang nasa loob ng aming isipan. Alam ko na malinis yung kwarto bago ko iniwanan kanina at imposible ang sinasabi niyang may kalaro ako dahil una sa lahat ay ipinagbabawal ang mga bata doon. Kaya lang din ako naalaw sapagkat dalaga naman na ako nung time na iyon at bakasyon lang din naman. Ang buong akala ko'y matatapos na ang kakaibang mga pangyayari sa amin. Pero parang nag-uumpisa pa lang pala. Kinaumagahan ay maaga kaming ginising ng may-ari ng resort para i-meet lahat ng nakatira sa staff house. Koreano po yung may-ari ng resort na iyon kaya mas lalong hindi sila naniniwala sa mga multo-multo na yan. Pero ang gulat na lamang talaga namin, Sir Red, nang sinabi nito na meron daw siyang nadidinig na umiiyak na sanggol kagabi. Galit na galit siya sa kung sino daw ang nagdala ng baby sa resort. Nagtaka po ang lahat dahil wala naman talagang baby nung time na iyon at ako lamang ang pinakabatang naroroon. Pagkatapos ng meeting nila, kinausap ako ni Mama. Sabi niya, naniniwala na daw siya sa akin. Sadyang may kakaiba talaga sa kanilang staff house. Makalipas ang ilang araw ay nagdiwang ng kaarawan si Mama at tandang-tanda ko pa ito, Sir Red. It was May 5 ng parehong taon. Sa isang beach sa Calapan po namin ginanap ang celebration. Sobrang saya po namin noon dahil bukod sa napakaraming handa ay kasama ko sina Mama at Papa na noong time na iyon ay matagal na din naman pong hiwalay kaya madalang ko nang makita si Papa. Naputol lamang po ang kasiyahan namin nang may matanggap si Mama na tawag mula sa resort. Ayon doon, nagwawala daw ang mga kasama niya sa kwarto na animo ay nakahay sa ipinagbabawal na gamot. Sila po kasi yung naiwan sa staff house noon at hindi po sila nakasama dahil masama daw ang pakiramdam nila. Kaya gayon na lamang ang pagtataka ni Mama kung bakit may nagwawala o kaya may ganoong tensyon na nangyayari sa staff house. Binili na lang niya sa katabing room na bantayan na lamang ang kanyang mga kasama. Sabi pa nga ng kausap ni Mama sa cellphone, para nga daw po silang tumira ng droga. Meron daw pong dumudura na lang sa kung saan saan, may nangangagat pa nga daw po at yung iba'y sigaw ng sigaw. 4 daw silang nagwawala doon. Madami na din po ang naaalarma kung kaya't umaawat na rin daw po sila. Kahit mga malalaking tao na yung mga naroroon sa kabilang room ay hindi daw nila kinakaya ang lakas na mga ito samantalang maliliit o mapapayat naman ang kanilang mga katawan. Dali-dali pong nagpatawag si Mama ng albularyo dahil pakiramdam niya ay hindi ito gawa ng kung anong klaseng gamot. Mabuti na lamang daw ay may natawagan o kilala si Mama na magaling na albularyo sa Calapan. Binigay lamang po niya ang kanilang mga pangalan at dinasalan na po ng albularyo. Nang madasalan, agad tumawag si Mama sa resort at doon nga po nila nalaman na kumalma na ang mga ito at tahimik na. Agad po silang bumiyahe para magamot ng albularyo. Nang makarating na nga ang jeep nila
Agad silang ipinasok sa bahay ng natawagang albularyo. Wala pa nga pong ilang segundo na naka-stay sa bahay nitong albularyo itong mga animoy nakahay sa droga na mga kasama ni Mama. Nag-umpisa na naman daw silang magwala. Isa-isa na silang dinasalan ng albularyo at kinausap. Saksi ako talaga, Sir Red, sa nakapangingilabot na eksenang ito. Noong unay hindi talaga ako naniniwala sa mga sinasabi nila na mga nasasaniban. Akala ko lang ay sa pelikula lang ito nangyayari. Pero nangyayari pala talaga sa totoong buhay. Ang unang kinausap ng albularyo ay si Ate Buda. Ang tanong, bakit daw sinapian ng espiritong masama si Ate Buda? Sumagot si Ate Buda pero iba ang boses niya. Para pong bata na galit at ang sabi ay buksan daw yung pinto sa generator dahil hindi daw sila makalabas. Naipit daw yung ulo ng batang iyon na sumanib kay Ate Buda. Ang sumunod naman po na kinausap ng albularyo ay si Ate Thea. Tinanong din po siya ng parehong tanong at sa ibang boses, sinabi niyang itigil ang paghuhukay sa likod ng kanilang staff house. Naputol daw kasi ang kanang paa niya dahil sa paghuhukay ng mga trabahador doon. Doon ay naalala ko ang sinabi ni Ate Thea noon na may nakita siyang footprints na parang puro kaliwa lamang. Kaya pala puro kaliwa, naputol na pala ang kanan niyang binti. Ang sumunod naman pong kinausap ng albularyo ay si Ate Jean. Malumanay lang siya pero boses lalaki ang lumabas sa kanyang bibig. Sabi niya, ang nais lamang daw niya ay ipagdasal siya at ipagbigay alam sa pamilya niya na naaksidente siya. Wala daw talagang sumunog ng kubong tinutulugan niya nun. Siya ang mismong nakasagi ng gasera dahil sa kalasingan at hindi na daw po siya nagising. Ang nais daw po niya ay matahimik na daw po ang kanyang pamilya para tuluyan na rin daw pong makahanap ng hustisya. Habang ang pinakahuli naman daw pong kinausap nitong albularyo ay walang iba kundi si Ate Jade. Siya ang pinakagalit na galit sa lahat at grabe talaga ang pagwawala. Nakakakilabot din ang kanyang boses at para bang galing talaga sa kailaliman ng lupa. Sabi niya, tao na daw siya. 7 buwang sanggol na daw pala siya nang balutin ng sarili niyang ina ng kumot na pula at bagsakan daw ito ng malaking bato. Sobra-sobra, Sir Red, ang pagkaawa ko sa sumapi kay Ate Jade. Hindi ko lubos maisip na meron pala talagang ganung ina na papatayin ang sariling anak na walang kamuwang-muwang pa sa mundo. Papaslangin ang sarili niyang dugot laman. Ang kagandahan nito, Sir Red, ay nagamot po sila at nang matauhan, kitang-kita mo ang kanilang pagod. Uhaw na uhaw sila na animoy galing sa napakalayong lugar. Binigyan na lamang din sila ng albularyo ng pangontra upang hindi na daw sila muling masaniban pa. Hindi na rin po ako isinama ni Mama nung umuwi sila sa staff house. Pinauwi na po niya ako ng Batangas dahil natatakot din siya na madamay ako dahil sa akin talaga nagpaparamdam ang mga nilalang na iyon. Ang isip ni Mama ay baka daw ako na ang isusunod
na angkinin ng mga iyon. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive! Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.